Shoutout kay Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad at sa iba pa nating taga-subaybay. At sa balita natin ngayon, ito si Calvin Abueva kaya itapon na sa terra firma nitong SMC. Ang sabi kasi nung iba, yung si Abueva hindi yan parurusahan ng PBA dahil malakas ang SMC sa PBA. Pero ito si Abueva, ang nakabangga niya dito ay taga-SMB mismo, SMC. Itong si George Gallen at si Motaw Tua. Ang sabi nga nung iba, ito si Gallen, malapit yan dito kay Al Francis Chua at kung sakasakali nga na magdesisyon ito si Al Francis o hindi magustuhan yung ginasal ni Calvin Abueva, baka sa terra firma siya mapunta. Ang sabi ng iba, parang ganyan na nangyari dito kay Arwin Santos sa hindi malamang dahilan ay may nagawang hindi nagustuhan ng SMB kaya tinapon siya sa Northport at eventually nirelease ng Northport ngayon nasa MPBL si Arwin. Baka si Calvin Abueva ganyan din ang mangyari. Eventually, ang ititrade dyan sa terra firma o Northport at pag nag-expire yung kontrata, hahayaan na lang siya na maging unrestricted free agent. So, tignan natin. Posible rin naman na baka magkaayos itong si Abueva at itong team ng San Miguel Beer. Pero, medyo mahirap daw yan dahil sa ginawang pang-iinsultong personal na ginawa ni Abueva dito sa coach ng San Miguel na isang kaibigan ni Al Francis Chua. Siguro dito sa finals hindi muna nila aalisin ito si Calvin Abueva pero gagawa yan ng aksyon pagkatapos. Anyway, kung ito naman si Abueva ay hindi nangyari yung kaguluhan na yan, magkakaroon naman talaga ng revamp dito sa Magnolia kung matatalo sila sa finals dito sa San Miguel Beer. Dahil kung titignan natin, ito si Paul Lee hindi nagde-deliver, ito si Abueva hindi rin nagde-deliver, si Ian Sanggalang, si Mark Baroka inconsistent, si Gio Halalon, mukhang kailangan ng i-break up yung core nitong Magnolia. At itong si Coach Chito Victolero, hindi rin natin alam kung magtatagal pa siya dyan sa lineup o bilang coach. Okay, itong Barangay Ginebra ay mukhang payag nang i-trade itong si Jeremiah Gray kapag ito ay naging malusog na ulit. Mukhang nakita nga ng Ginebra na totoo yung sinabi noon na ito si Jeremiah Gray ay talented player pero injury prone. At ang problema dito yung mga injury nito si Jeremiah Gray, yung mga maantagal ng recovery, taon na binibilang. So ito ay malamang i-trade na ng Barangay Ginebra bago pa ito lalong mawala ng value. Posible ito ibalik sa terra firma yung team na nag-draft sa kanya kapalit ni Javi Gomez de Leandro. Magsoli sila ng mga players. O di kaya naman ito ay sa Northport dalhin. Baka naman may mga independent teams din na interesadong makuha itong si Jeremiah Gray. O di kaya naman ang TNT Tropang Giga kung saan naglaro ito noong 3-on-3 tournament. Kung ano ba man yan, masasabi natin na itong si Jeremiah Gray, kapag yan ay nakarecover, isang talented player. Alam natin, skilled 3-point shooter yan, nakaka-atake rin sa basket. Pero, kinakailangan i-considera din ng Barangay Ginebra yung future nila. At kung magre-rely ka sa isang player na madalas na i-injure, abay very risky yan. Nakita na natin itong nangyari sa index kay Kevin Alas. Dahil palaging na AACL, kinakailangan kumuha na sila ng point guard at ang nangyari nga si Robert Bolick napunta sa kanila. At mukhang magtatagal pa nga si Bolick yan dahil nga sa injury ni Alas. Iyan na tinitignan ngayon ng Barangay Ginebra dito kay Jeremiah Gray. At ayaw yang magyari ng Ginebra dahil of course alam natin yung backcourt nila hindi na bumabata at kinakailangan nila ng mga panibagong mga gwardya at wingman na tutulong dito sa kanilang lineup. As it is, ito si Jeremiah Gray, hindi nila pwedeng i-trade ngayon dahil nga merong injury. So meron silang kinakailangan makuning temporary guards muna para mapalakas yung lineup nila. Pero kapag nakabalik na muna sa injury ito si Gray at makapaglalaro na, asahan natin na iti-trade yan ng Ginebra.